Ito ang eroplanong lumipad kahit wala ng bubong. April 28, 1988, naghahanda ng lumipad ang Aloha Airlines Flight 243. Sa araw na yon, meron tong sakay na 89 na pasahero at 6 na crew at 40 minutes lang naman yung biyahe nila. 1:25 PM, lumipad na ito at parang okay naman nung una. Pero 20 minutes later, dito magugulat yung mga pasahero nang biglaang magkaroon ng malakas na pag-alog doon sa loob ng eroplano. Dahil dito, pinagsuot sila ng mga seatbelt at ito pala yung magliligtas sa kanila. Dahil around 1:45 PM, dito sila mas magugulat at matatakot dahil sa gitna ng paglipad nila, unti-unting matatanggal yung bubong ng eroplano sa taas na 24,000 feet. Isa sa mga flight attendant na sakay ng eroplano na yon ay si Clarabel Lansing, 58 years old, na nagbibigay ng mga pagkain sa mga pasahero ng mga oras na yon nang biglaang matanggal nga yung bubong ng eroplano. At dahil nga natanggal yung bubong ng eroplano, nahatak din siya palabas na bumawi sa buhay ni Clarabel. Yung mga pasahero naman ay nanatili sa mga upuan nila dahil nga naka-seatbelt sila pero takot na takot sila at halos hindi na makahinga sa sobrang lakas ng hangin. Isipin mo wala nang ang bubong yung eroplano so ibig sabihin yung hangin direct sa kanila tapos ang taas pa nila. Yung iba nga naiisip ng ibang mga pasahero ay masisira na nga daw yung eroplano at imposible na daw sila makapagland sa lagay nila. Pero hindi nawalan ng pag-asa yung piloto at ginawa niya lahat para makaligtas sila at dito nga niya magagawa yung imposible. 1:58 PM, kahit sa laki ng sira ng eroplano at nagliliyab na nga yung kaliwang engine, nagawang makapagland ng piloto sa may Kahului Airport 13 minutes after matanggal yung bubong ng eroplano. Kapag ginto ng eroplano doon sa may runway, gulat na gulat yung mga emergency personnel doon sa nakita nila. Kasi nga, ang laki ng sira and iniisip nila for sure madaming binawian ng buhay dito. Pero dito sila mas magugulat dahil maliban kay flight attendant Clarabel, walang ni isang buhay mula sa 95 na pasahero nito ang binawian ng buhay. Pero may 65 na mga pasahero na may mga injuries pero nakarecover naman. Nakakalungkot lang sa nangyaring ito dahil maliban sa binawian na nga ng buhay si Clarabel, sinubukan siyang hanapin pero hindi na siya nakita ulit. Nagkaroon naman ng malaking investigasyon sa nangyari at lumalabas nga dito na nagkaroon ng blank, decompression and structural failure yung eroplano na naka-apekto daw doon sa kaliwang engine. Yun doon sa isang pasahero, may napansin daw siyang crack sa may fuselage nung pasakay siya ng eroplano pero hindi lang daw niya ito masyadong pinansin. Sabi pa nga nung iba, itong case daw na to nagpapatunay na dapat daw sinusunod natin yung sinasabi tuwing kailangan daw mag-seatbelt tayo sa may eroplano. And for this case, feeling ko naman totoo yon dahil kung hindi man sila naka-seatbelt ng mga oras na yon, for sure nilipad na sila or nahatak na rin sila palabas ng eroplano. Ayon naman sa aviation industry that time, ginagawa naman daw nila lahat para hindi na ito mangyari ulit at wala ng buhay na matapos katulad kay Clarabel Lansing.